Hindi pala extrajudicial, extraordinary rendition pala yung tawag. Talagang yung pangalan, mga kababayan, na nilagay niya, President Rodrigo Duterte Bill. Matindi. Itong video ito, mga kababayan, interview ng kanilang supported na vlogger doon, si Alvin, yung tourism, YouTube channel nila. Avid supported din ng mga Duterte. Yun ang palaging nag-interview. So nakita ninyo, mga kababayan, ang pangalan ng titulo ng bill, President Rodrigo Duterte Bill. Talagang dinisenyo niya purposely para bigyan ng hustisya, mga kababayan, si Digong. So gusto niyang magka-hustisya si Digong. Hello po, mga kababayan, si Dante Maravillas, vlogger, broadcast journalist from Albay, Bicolano vlogger. Talagang hostage na yata, mga kababayan, ni Sara Duterte si Amy Marcos. Laging kasama. Sumunod pala, mga kababayan, si Amy Marcos sa Dahig. Yan gustong bumisita din sana. Pero I think hindi pinapasok sa loob ng detention cell ni Digong. At sabi ni Amy Marcos sa interview, may final daw siyang batas sa Senado na bawal ang tinatawag na extrajudicial rendition. Dapat daw ipinalize yung ginawa ng ating gobyerno kay Digong. Ang tawag nila extrajudicial rendition and kidnapping. But before natin pag-usapan, mga kababayan, kasi si Congressman Benny Abante ay unsolicited advice kay Amy Marcos. Bakit hindi mo nalang tulungan yung kapatid mo? At si Larry Gadon, mga kababayan, binanatan yung pag-uugnay. Kasama doon si Amy Marcos. Inuugnay yung First Lady, mga kababayan, sa pagkamatay. Sinasabit sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, yung may-ari ng Rostans. But before natin, mga kababayan, pag-usapan, dito muna po tayo sa ating joke time para lagi lang tayong relax. Padala ni Felipe Algira Jr. Kwento ito ng isang silosong mister. Tumawag yung mister sa bahay. Kinausap yung kanyang asawa. Duda kasi siya baka umalis. Tumawag po, hindi man sa landline, kundi sa cellphone. Tinanong yung asawa, nasaan ka niya ngayon? Nasa bahay, sagot ni Mrs. Sige nga, patunogin mo nga yung yung blender. Pinatunog ni Mrs. yung blender. Pinaandar. Pinarinig na tunog. Okay, sabi ni Mr. Maya-maya, mga ilang oras lang, tumawag uli. Asan ka niya? Sa bahay, sabi ni Mrs. Sige nga, paandarin mo uli yung blender. Sabi ni Mr. Ganyan, para walang duda. Then, umuwi na si Mr. nang walang pasabi. Nakita niya yung kanyang anak nasa labas. Tinanong niya, nasaan na niya si mama mo? Sagot ng anak, iwan ko po kung saan na pumunta. Kanina pa niya umalis. Dala-dala yung blender. Dala-dala pala po yung blender. Lumayas ng bahay. Dala-dala yung blender ng mama niya. Tapos, anyway, joke man lang po. Matik na, 200 pesos. Padala mo na lang yung send mo na lang po yung GCash number ninyo. Kasali ka na rin sa monthly draw natin. 5,000 pesos pag nabonot yung pangalan ninyo. Pag hindi, kasali ka pa rin sa ating grand draw sa December po. 10,000 pesos yung price. Huwag gayahin po yung gawain ni Mrs. Lumayas sa bahay, dala-dala yung blender. Okay ba? Pag-usapan natin, mga kababayan, itong si Amy Marcos na imbis tulungan yung kanyang kapatid na presidente, nandun siya, dumikit, mga kababayan, sa gustong pabagsakin yung kanyang kapatid. Nandun siya nakadikit kay Digong at saka kay Sara Duterte. Kung saan pumupunta si Sara, nandun din siya, mga kababayan, laging kasama.
At may bill pa siya, mga kababayan, final sa Senado na dapat niya i-penalize yung mga nasa likod ng rendition po at kidnapping. Talagang pinanindigan nilang kidnapping. Nasira na yung tuktok din ni Amy Marcos sa kakadikit sa mga Duterte. Kaya tama talaga yung kasabihan. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Masamang impluensya. Nagpa-impluensya, mga kababayan, sa mga masasama ang ugali, masasamang tao. O ngayon, pakinggan natin yung interview kay Amy Marcos doon sa The Hague. Ayan po. At talagang nakagreen na talaga siya palagi. Ayaw na niya na magsuot ng pula. Diba? Talagang tinalikuran na ang official color nila na pula. Naging green na po siya. Ikaw niya, Mr. Maravillas, naka-green ka nga din eh. Nagkataon lang. Regalo ito sa akin eh. May marka kasi siya. Saved by grace. Regalo sa akin ng isang pastor. Ito po, pakinggan ninyo. Senator Amy Marcos, welcome back to the Netherlands. Kailan po kayo dumating, Senator? Ngayon na ngayon, galing sa aeroplano. Okay ba? Gusto ko lang makiexplain Sumunod siya. Kumusta kayo bago ako umuwi. At pinuntahan ko ang ating mga kababayan, mga kaibigan ko, mga Ilocano, mga Waray, mga Bisaya sa UK at pati na rin sa Italy. Napakarami po nila at iba't iba yung problema nila. Pero in the meantime, nag-umpisa na tayo magpila ng iba't ibang mga batas sa Senado. Siyempre, yung mga priority bills ko, pero maliban doon, may bago akong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte bill, which is SBN 552, at ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen, ang extraordinary rendition. Hindi na dapat makulit ito nangyari. Hindi pala extrajudicial, extraordinary rendition pala yung tawag. Talagang yung pangalan, mga kababayan, na nilagay niya, President Rodrigo Duterte Bill. Matindi. Itong video ito, mga kababayan, interview ng kanilang supported na vlogger doon, si Aldin, yung Tourism, YouTube channel nila. Avid supported din ng mga Duterte. Yun ang palaging nag-interview. So nakita ninyo, mga kababayan, ang pangalan ng titulo ng bill, President Rodrigo Duterte Bill. Talagang dinisenyo niya purposely para bigyan ng hustisya, mga kababayan, si Digong. So gusto niyang magka-hustisya si Digong. Silent, mga kababayan naman, nakakabinging katahimikan. Never niya na-mention ang kalagayan ng mga biktima ng extrajudicial killings, mga kababayan. Tulad ng mga naging victims ni Pacquiao, nandun siya sa side ni Pacquiao. Sa hearing sa Senado, mga kababayan, never na sumama sa pag-iimbestiga doon sa mga alleged victims po ni Pacquiao sa Senate investigation na pinangunahan po ni Risa Ontiveros. Yan ang nakakalungkot dito. Babae pa naman siya. You see, ituloy natin ang sinasabi ni Amy Marcos. Nangyari kay Presidente, nakinidnap siya at dinalayo sa ibang bansa. At papatawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. Ikalawa, may ombudsman case na nakatenga. Yun nga lang, naghihintay ako sana tapusin kasi magbabago ang ombudsman. Kinakabahan ako, baka hindi natinggin. Ganun pa man, dali natin yung kaso at porsigin natin para managot ang talagang nagbutos nitong kababalaghan. So sa kanya, isang kababalaghan, mga kababayan, ang nangyari sa pag-turnover natin ng ating gobyerno, ng kanyang kapatid, pag-turnover po sa Interpol, kung saan may obligation po tayo to comply. So sa kanya, the same posisyon ng mga abogado na kidnapping po ang nangyari sa dating Pangulong Digong. Kaya sabi ng mga legal experts po na matitino, marami na kasing legal experts na hindi na matino. Gusto nila na ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Digong. Di ang ibig niyang sabihin yan,
gusto nilang ibalik sa kidnapper yung kinidnap. Diba? Inaakusa nila na kidnapper yung gobyerno. Pero ang panawagan nila, bring him home. So ibabalik mo sa kidnapper. At ang worst, may resolusyon yung mga kalyado ni Amy Marcos, si Bongo, si Robin, si Bato, pati nga si Alan Peter Cayetano, na nananawagan sa kidnapper na ibalik dito. Sa kumidnap, yung kinidnap, yung biktima. Di ba mga kababayan? Ridiculous ang mga sinasabi nila, ang mga ginagawa nila. Katawa-tawa, taga nagkakita, naniniwala kang kinidnap. Pagkatapos, humingi ka ng tulong sa kidnapper na ibalik sa kanya, sa kanyang poder, sa kanyang lugar, yung biktima ng kidnapping. Kung hindi mga buwag ang mga taong ito, ano, ano ang tingin ninyo mga kababayan? Di ba? I don't know yet. Inuspit ako siya sa Saturday. Alam mo naman, backup dancer lang ako. Hindi ko na binanggit sa inyo. Napag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte, si Senator Amy. Kasi binanggit ko sa kanya na nandito si Senator Amy. And nag-request din siya ulit sa ICC through the lawyer kung pwede ba siyang makapasok doon. At tinanong ako ni Pangulong Duterte kanina kung bakit daw gusto pumasok ni Senator Amy. Sabi ko, baka gusto ka kausapin. Sabi niya, ano naman sasabihin niya? Sabi ko, well, hindi ko alam. Sabi niya, pareho kayo kasi sinasabi ang politika yan lahat. It's all politics. Sabi, politika yan lahat. It's all politics. All politics daw ang nangyayari. So pinapaniwala tayo na ang nangyari kay Digong is all politics. At yung nangyayari sa kanya din, it's all politics. So kailangan tingnan natin na ito lahat politika. Yan ang gusto nilang ipaniwala sa atin na malabo man po sa katotohanan. Kasi wala pa po ang gobyernong Marcos, hindi pa po kumakandidato si PBBM ngayon. May kaso na po kinasuhan na po si Digong sa ICC. Kasi nga po, walang tiwala yung mga pamilya ng biktima. At sa kaso naman po ng impeachment, alam na ninyo na ang dahilan ng impeachment, hindi niya maipaliwanag yung confidential funds at nagbanta siya sa ating Pangulong Bongbong, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Kung hindi siya nagbanta, di walang Article 1 ng impeachment po. At kung ginamit niya sa tama yung confidential funds at nang tanungin siya, ipaliwanag na niyang maayos, wala sanang Article 2 ng impeachment. So lahat ito mga kababayan, nililabel nila na all politics lang po, hoping na mauto tayo. Hindi ninyo maiuto ang mga mamamayang Pilipino. Ngayon nga po sa survey, 66% ng mga mamamayang Filipino agreed na dapat pumarap sa impeachment court si Sara Duterte. Yan o, 66%. So ito, kapanipaniwala itong survey. Yung unang survey po na majority daw sa mga Pilipino ayaw sa impeachment case. Kaduda-duda yun. Ito, may bagong survey yung SWS. Tumaas din yung ratings ng ating Pangulo ng 10%. 48% na from 38% noong May. So sa June, tumaas ng 10%, 48% yung ratings. Approval ratings ng ating Pangulo. You see? So, na-educate na yung ating mga mamamayang Filipino. At nakita nila, hindi po ito politika. It is about accountability. Na kung totoo mga kababayan na hindi siya nagkasala, wala siyang ginawang mali, then kailangan she has to face trial. Para ma-acquit siya, malinis yung kanyang pangalan. In like manner si Digong, dapat ganun din, dumaan sa trial para kung talagang hindi totoo yung mga asunto sa kanya filed by the victims, families of the victims. Finally, mapawalang sala siya. Yun po mga kababayan. Kaysa sabing politics at ang itinuturo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na yung kaso niya 2017 pa
panahon pa niya mga kababayan nang i-file dyan sa ICC. In other words, walang control yung ating gobyerno, yung ating administrasyon. Panahon pa niya, mga kababayan, ituloy natin. Politics. And then sabi niya, Politics daw. sabi niya na, I believe that she is sincere with her friendship with you. Sa akin daw, oo. Kasi sabi niya, pwede naman siyang hindi makipagkaibigan sa iyo eh. Pero nakikipagkaibigan siya sa iyo. Sabi niya, yan ang naman doon na kami. On another question, Senator Amy Marcos, tatlong senador po ang mag-propose a resolution to do a house arrest with respect to the interim release of President Rodrigo Roa Duterte. Will you share or will also vote for this resolution to be? Siyempre talagang ako'y nakikiisa sa kanila. Pero sa kabila nun, alam ko rin na hindi tayo papansinin ng ICC. Ano man ang... Nakikiisa daw siya doon sa resolusyon na final ni Bongo, ni Bato, ni Robin Padilla, appealing for the interim release or house arrest. Pero mismong si Amy Marcos nagsabi, mahirapan na niya tayo kasi wala man tayong influensya sa ICC. Butit, alam mo, mahirapan na niya tayo. You see? Kaya ang advice niya, palakasin na lang ang depensa. Butit, sa puntong ito, tama yung advice mo. Yun din dapat ang advice mo kay Sara. Palakasin na lang niya yung depensa. At malakas naman yung depensa ni Sara sa impeachment case niya. 16 na mga batikang abogado plus mga kakamping senador. Ano ang rason harangin ang impeachment trial? Di ba? Ba't kailangan may motion to dismiss na pinaplano si Bato de la Rosa once na nag-convene yung Senado sa July 29 after the SONA? Walang rason po. Nandyan yung lahat ng kakampi. Kailangan na hayaan na magkaroon ng presentation. Kung mahina yung mga ebidensya, di-acquit ninyo, tapos ang kwento. Dito naman, sa ICC, ganun din po. Kung mahina yung ebidensya, malakas yung defense. Sa kasong crimes against humanity, siguradong ma-acquit si Digong at makakalabas. Yun ang tamang proseso po. Pataw dyan. Kaya pursigihin natin, maliban sa resolution dyan sa Senado, na baka naman baliwalain lamang. Pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya at pagtatanggol kay Presidente sa loob ng proseso ng ICC. Baka naman madaan sa tiyaga at sa dasal. Last question po. Senator Amy Marcos, you urged the Malacanang to write a comprehensive report with respect to ano pong nangyari with respect to the involvement of the First Lady, Liza Marcos. Are you also going to open an investigation to look into this matter? I think Senator Robin has already initiated an investigation. Yun ang nabasa ko sa dyaryo pero hindi pa kami nagkakausap. Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagugulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose na nauwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kahihiyan at ang balita, may mga opisyal sa event na yon dahil Manila Film ang talagang pinopromote nila. Kaya kinakailangan alamin natin kung ano nangyari. Sa Malacanang naman ako nananawagan na kung maaari ipaliwanag nila para yung inosente hindi pagbintangan at yung may kasalanan o yung may accountable baga kinakailangan managot. So dapat pakinggan mga kababayan yan, pakinggan ni Amy Marcos yung advice ni Abante, Congressman Abante. Tulungan mo na lang ang kapatid mo. Di ba? Ayan muna yung ating short video ngayon kasi may gagawin pa akong importante. May meeting po ako. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.